Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, October 9, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balita A to Z. I will get all the list of pogos and I will personally lock them down one by one personally. Bagong kalihim ng DILG na si dating Cavite Governor John Vic Remulla nangakong ipasasara ang lahat ng mga pogo bago matapos ang taon. Target unahin ang mga pogo sa kanyang baluarte. Sa Maguindanao del Sur, supporters ng dalawang grupo na magkalaban sa politika nagkaputukan, isa kumpirmadong patay. Mga inihaing COC sinimulan ng salain ng COMELEC, kabilang ang kandidatura ni Apollo Quiboloy bilang senador. Sobra na yung pambubuli nila sa ating Coast Guard. Panibagong pag-water cannon ng China sa BFAR vessels. Ikinagalit ni Senator JV Ejercito. Sa nagpapatuloy na ASEAN Summits, Marcos, pinagtibay ang ugnayan ng Pilipinas at Vietnam. Walang araw na hindi ko inisip na sana marating na natin yung future na pinangarap natin dalawa. At sa showbiz, Hello, Love Again, na sequel ng pelikula ni Alden Richards at Catherine Bernardo, official trailer, inilabas na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Formal nang umupo sa pwesto bilang bagong kalihim ng DILG, si resigned Cavite Governor John Vic Remulla. Pangako ni Remulla, paaalisin ang lahat ng mga pogo bago matapos ang taon. At una, anya, ay sa kanyang lalawigan sa Cavite. May balitang A to Z, si Kim Salinas. I will get all the list of pogos and I will personally lock them down one by one personally. Iyan ang unang pahayag ng bagong kalihim ng Department of Interior in Local Government sa kanyang unang araw sa pwesto. Matatanda ang naging usap-usapan ng Pogo Hub sa Island Cove sa Cavite, ngunit iginiit ni Remulla na hindi na sila ang nagmamay-ari ng naturang property. Sa pag-upo sa DILG, sinabi ni Remulla na alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na total Pogo ban, magsisimula ang crackdown sa Pogo sa kanya mismong lalawigan sa Cavite. It's in my home province and the property used to be owned by my family. They will close down December 15 for good. Bukod sa pagpapaalis sa mga pogo bago matapos ang taon, isa rin sa kanyang tututukan ang palakasan system sa mga promotion sa mga kawani ng Philippine National Police. I want to remove the politics from the PNP. I want to make it a merit-based system, who gets promoted and who doesn't. Nangyayari kasi ngayon palakasan in my province na walang palakasan doon. And I want to institute that in the Philippines. Sa turnover ceremony kasama si DILG outgoing Secretary Benhur Abalos, pinasalamatan ni Abalos ang kanyang mga naging kasama sa loob ng halos 3 taon na pamumuno sa ahensya. Bagamat aniya ay mahirap pero napagtagumpayan nila umano ito. Ako'y masaya ngayong araw because I know that I will be leaving the DILG in the hands of a very, very capable person. He's very qualified. Ayon kay Remulla, walang magiging balasahan sa kagawaran. Rest assured, no shake-ups are necessary, no dramatic announcements will be made. But let me get my feet wet. But tomorrow we hit the ground running. Samantala, nagsimula naman na ang rigudon sa haning ng Philippine National Police at ang buhay na mano dito, ang bagong talagang mamumuno sa NCRPO na si Police Major General Sidney Hernia. Ang una niya umanong marching order na ibababa sa kanyang mga commanders. So I will continue the existing programs, projects, activities, and innovations. For all the members of NCRPO, my guidance to you all is let us continue what you have done for the past 15 months under the leadership of Police Major General Jose Melencio Nartates. Habang si outgoing NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. ay mapupunta sa National Headquarters bilang Deputy Chief for Administration o pangalawa sa posisyon ng Chief PNP. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Isa ang kumpirmadong patay, 5 iba pa ang sugatan kabilang ang isang nasa kritikal na kondisyon matapos magkaputukan sa huling araw ng COC filing sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Ayon sa local police, patay ang isang miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team nang tamaan ng ligaw na bala matapos magpalitan ng putok ang dalawang grupo ng mga supporters mula sa magkaribal na politiko. Nagsimula umano ang tensyon nang hindi tanggapin ang Certificate of Candidacy ng isang vice mayoral candidate dahil sa kakulangan ng dokumento. Ayon sa PNP, bagamat hindi ito maitatala bilang election-related violence dahil hindi pa opisyal na election season, hindi maisasantabi na may kinalaman sa politika ang nangyari. Sa ngayon, inatasan na ng PNP Chief ang kapulisan na mas higpitan pa ang seguridad, lalo na sa mga lugar na mainit ang politika. At nung makarinig po ng putok yung mga pulis po natin nakadeploy po doon sa compound ay re-responde po sana sila, ay sila rin po ay pintokan ng mga hindi kilalang mga individual. Lumalabas sa kanilang initial investigation po na ito pong 6 na involved di umato dito sa insidente po na ito ay mga supporters po ng magkalaban na tumatakbong mayor. Sa Negros Occidental naman, naitala ng Commission on Elections ang kauna-unahang kaso ng panghahablot ng COC. Ayon sa COMELEC, hindi na nakapaghain ng kandidatura ang biktima dahil sa nangyaring pagnanakaw ng kanyang dokumento. Gayunpaman, sa pagtataya ng COMELEC at ng Philippine National Police, naging matagumpay at mapayapa sa pangkalahatan ang 8 araw na COC filing period sa buong bansa. One incident is not a reflection of the entire country. Kumbaga sa kabuuan, maliit yan na ikukumpara sa malaki. The filing of the candidacy in the entire country is so peaceful and orderly. Umarangkada na ang pagsasala ng Commission on Elections sa mga inihaing COC para sa halalan. Kasama na rito ang isinumite ni Apollo Quiboloy bilang senador na tinitingnan ng komisyon dahil naman sa intra-party dispute. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Umarangkada na ngayong Miyerkules ang pagsasala ng COMELEC sa mga nakolektang Certificates of Candidacy at Certificate of Nomination and Acceptance o ang mga COC at CONA para sa nagdaang 8 araw na paghahain ng kandidatura. Inaasahan na walang makakalusot dito kasama na ang COC ng Workers and Peasants Party, ang grupong pinaghainan ng kandidatura sa pagkasenador ng televangelist at self-appointed son of God, Pastor Apollo Quiboloy sa pamamagitan ng kanyang legal team na pinangungunahan nina Attorney Mark Tolentino at Robert Pascual. Dalawa po ang nag-submit ng authorized signatory sa COMELEC. Isang tinatawag natin na Tolentino Wing at isang tinatawag natin na Arias Wing. Yung Arias Wing, nandito si Attorney Sani Matula. Yung Tolentino Wing, sa Tolentino Wing, na ay dalawa naman, isang Mark Christopher Tolentino at Robert Pascual. Kinumpirma kasi ng presidente ng Workers and Peasants Party na si Sonny Matula sa social media na hindi niya permado ang CONA na inihain ng mga abogado ni Quiboloy. Ayon sa COMELEC, depende sa kanilang law department kung sino-sinong mga kumakandidato ang dapat na ituring bilang independent candidate, nuisance candidate o yung mga kumakandidatong panabla, maging yung mga isa sa ilalim sa diskwalifikasyon. Dahil dalawa ang partido, dalawa ang naka-authorized signatory, kapag po nag-submit sa parehas na posisyon ang dalawang grupo na ito, dalawang signatory, nilalabas po magkaibang CONA, independent candidate yung mismong kandidato. Gayunpaman, sa kabila ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng partido, maghahain naman ng petisyon ang kampo ni Quiboloy para ideklara siya bilang independent candidate dahil sa paniwalang sila ang lehitimong opisyal ng partido. We believe that the WPP is the legitimate officers of WPP is under my side because we are the majority and there is a certification from the COMELEC that we are the legitimate officers of WPP. At sakaling makalusot bilang ganap na kandidato si Quiboloy, ayon sa pambansang pulisya, hindi siya papayagang makapagkampanya. Definitely hindi po siya makakalabas po ng kulungan po para mangampanya at hindi rin po siya pwedeng gumamit po ng Facebook o any gadget para makapagkampanya online.
Samantala dahil naman sa nadiskubre ng Ombudsman na mispresentation of documents ni dismiss Bamban Tarlac Alice Go, hinarangan na ang kanyang kandidatura. Indicted siya as far as the COMELEC is concerned. Anong remedyo niya? Hindi po para sa akin pamanggaling yon. Nasa kanyang mga abogado na kung ano ang kanilang naiisip na paraan para po dyan. Hindi naman po siya nag-file ng kanyang certificate of candidacy. Sa tala ng COMELEC, nasa record high na 184 ang kumandidato bilang senador at 190 naman para sa party list. Lahat pawang susuriin ng komisyon at sa December 13, inaasahang ilalabas ang opisyal na listahan ng mga kandidato. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nag-alboroto sa galit sa Senado si Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito laban sa PhilHealth dahil sa mababang health coverage nito sa mga bayarin ng mga pasyente. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Ejercito na hindi pa tuluyang maituturing na matagumpay ang pagpapatupad ng Universal Health Care Law dahil nananatilian niya ang malaking halaga na dapat ilabas ng mga pasyente sa tuwing na-o-ospital. Ipinagtataka kasi niya kung bakit tila pribadong kumpanya na nagtitipid umano ang PhilHealth. Target kasi sana na bawasan ang out-of-pocket expenses ng mga Pilipino, lalo na sa mga indigent, senior citizen at PWD na dapat ay zero balanced billing. Dahil dito sinusuportahan ni Ejercito ang pansamantalang pagpapahinto sa budget hearings ng Department of Health at PhilHealth hanggang sa masolusyonan ang issue. Bakit pag umabot ng milyon o 500,000, ba't ang binibigay ng PhilHealth 12,000? Ano ba kayo? Private corporation? Tinitipid nyo? Dapat yan binibigay natin sa taong bayan. Very crucial of course yung budget ng DOH and of course yung PhilHealth lalo na. I think yung PhilHealth ang may pinakamalaking problema kasi pasado na yung UHC. We are entering the 5th year already of implementation. It was signed 2019. It's a work in progress. It's a 10-year program pero by now, it should already be felt by most Filipinos. Bago ang pagsisimula ng 44th at 45th ASEAN Summit and related summits ngayong Miyerkules sa Laos, nagpulong ang Pilipinas at Vietnam para mapag-usapan ang pagpapatibay at pagpapalakas ng kanilang strategic at economic partnership. Samantala, kinilala naman ni Pangulong Marcos ang mga OFW sa bansang Laos bilang ambassadors of goodwill dahil sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohan. Itinuon ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang unang pulong nitong Martes sa pagpapalakas ng kooperasyon sa agrikultura, kalakalan at kultura na sisentro naman sa mga estratehiya para sa usapin ng pagpapaunlad ng ekonomiya. Isinagawa ang meeting sa unang araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lao PDR bago ang nakatakdang ASEAN Summit doon. Sa bilateral meeting naman ng Pangulo kasama si Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh, tinalakay ng dalawang leader ang mga usapin sa produksyon, lalo pat isa ang Vietnam sa pangunahing pinagkukunan ng imported na bigas ng bansa. Habang pinagtibay din ng dalawang bansa ang kanilang kasunduan sa incident prevention sa South China Sea sa gitna yan ng mga pangaharas na ginagawa ng China na pareho namang nararanasan ng Vietnam at Pilipinas. Kaya para kay Vietnam Prime Minister, oportunidad ito para mas mapalawak pa ang kooperasyon at partnership ng dalawang bansa sa mga susunod pang taon. Bago naman matapos ang araw, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa 400 OFW sa Laos. Kinilala niya ang malaking ambag ng mga Pilipinong manggagawa sa ekonomiya ng Pilipinas. Ikinatutuwa ko rin ang pagpapalakas ng people-to-people relations natin dito sa Laos. Kaya naman, nais kong ipagpatuloy pa ninyo ang pagiging ambassador of Filipino goodwill dito sa bansang Laos PDR. Kaya naman sa pagsisimula ng 44th at 45th ASEAN Summit and related summits ngayong Miyerkules na dinaluhan ng mga lider ng bawat bansa sa Timog Silangang Asya, bit-bit nila ang kanilang hangaring mapaunlad pa ang rehiyon. Inaasahang pagpupulungan ng mga kasunduan at mga estratehiya para mapalakas pa ang ugnayan at kaunlaran ng bawat bansa. Target naman ng Pangulo na makahakot ng investors para sa progreso ng Pilipinas. I will meet potential investors, business people,
and encourage them to explore the many promising economic opportunities that we have for them in the Philippines. I fully intend to advance Philippine national interests, including that of maintaining peace and security in the region, to strengthen our economy and to ensure the well-being of each and every Filipino. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Tinuldukan ng Sandigan Bayan ang 276 million pesos wealth forfeiture case laban sa pamilya Marcos at umano'y kasabwat nilang si Roman Cruz. Ito'y sa kabila ng pagpapatuloy ng kaso sa parte ng Presidential Commission on Good Government or PCGG. Sa isang 30 pahinang resolusyon na ipinalabas ng Anti-Graft Court noong October 4, pinaboran nito ang mosyon ng panig ni Imelda Marcos at nang yumaong si Ferdinand Marcos Sr. para ipawalang bisa ang kaso. Anila, inordinate delay o mahabang panahon nang nakabindi ng kaso kung saan maaaring nawala na ang ilang mahalagang witness at dokumento. Hindi na rin daw matitibayan ng korte ang pagpapatuloy ng proseso lalo't ang natitirang defendant na si Imelda Marcos ay 75 taong gulang na. Layunin sana ng kasong ito na inihain noon pang 1987 ng PCGG na bawiin ang di umano'y nakaw na yaman ng mga Marcos sa loob ng 2 dekada. Nananatiling buo ang imbitasyon ng Quad Committee ng Kamara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa pagdinig patungkol sa war on drugs, pogo at iligal na droga sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, maaari pang magpaliwanag si Duterte kahit kailan para mas magpaliwanag hinggil sa naturang issue. Noong nakaraang linggo lang, sinabi ng dating Pangulo na handang-handa raw siyang dumalo. Subalit nag-anunsyo na hindi naman makakadalo si Senator Bato de la Rosa. Ikinatuwa naman ito ng Manila 6th District Representative Benny Abante. Itutuloy ang pagdinig ng House Quad Committee sa Biyernes kung saan inaasahang marami ang makakadalo. Handa na ba ang lahat na humagulgul ulit, mga ka-A to Z? Ihanda na ang mga tissue dahil magbabalik tambalan sa big screen sina Bella Padilla at JC Santos. Exciting ba? Pagbibidahang muli ni Bella at JC ang 100 awit para kay Stella, ang sequel ng hits 2017 movie nilang 100 Tula para kay Stella. Bagmat wala pang inilalabas na release date ang Viva Films, excited ang dalawang bida sa reunion movie na ito na nila'y sagot sa matagal ng hinihinging comeback ng fans. Sinulat at muling dinirect ni Jason Paul Lacsamana ang sequel na tiyak magbibigay ng roller coaster ride na emosyon. Kaya naman, sa tatakbuhin ng istorya, mag-iiba ba ang pagtingin sa isa't isa? Abangan! Susunod, ilang lugar sa La Trinidad, Benguet binaha dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pag-uulan. At two-time Olympian EJ Obiena, ano ang naging sagot sa mga kumakalat sa social media at tabloid patungkol sa umano'y tensyon sa pagitan nila ni Carlos Yulo? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nalubog sa baha ang Buyugan, La Trinidad, Benguet matapos ang biglaang malakas na pagbuhos ng ulan na nagpaapaw sa mga kanal at ilog. Makikita sa videos na halos lubog na ang mga sasakyan at hindi na madaanan ang mga kalsada. Ayon sa mga residente malapit sa Strawberry Farms, wala pang 1 oras ang buhos ng ulan ngunit nasaid ang mga kalsada at kabahayan sa tubig. Dahilan para agarang lumikas ang marami. Patuloy naman ang pagmomonitor ng La Trinidad Disaster Risk Reduction and Management sa sitwasyon at kaligtasan ng mga apektadong residente. Samantala, muling nagbuga ng usok ang Bulkang Taal. Batay sa monitoring ng PBOX, nakapagtala ng 700 metro ng plume o katamtamang pagsingaw mula sa bulkan. Nagkaroon din ng 2 volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 na oras. Sa kabila nito, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Kinastigo ni Senator J.V. Ejercito ang panibagong insidente ng pagwa-water cannon ng Chinese Coast Guard sa resupply mission ng Bureau of Fisheries sa West Philippine Sea. Kaya, pabor ang senador na taasan ang pondo ng Department of Defense para
magamit sa kanilang modernization laban sa mga nagbabanta sa teritoryo ng Pilipinas. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Martes ng umaga ng muling i-water cannon ng Chinese Coast Guard ang dalawang BFAR vessels na nagsasagawa ng resupply mission sa Panatag Shoal. Galit na si Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito sa panghaharas ng China. Sobra na yung pambubuli nila sa ating Coast Guard, sa ating Navy personnel. May naputulan pa ng daliri last, kamakailan. Our fishermen, yun ang kawawa, our fishermen are deprived of their livelihood. Ayon sa BFAR, naisagawa pa rin ang resupply mission sa kabila ng panghaharas ng Chinese forces. Ang ehersito sa pag-uusap kasama sina Senate President Chis Escudero at National Defense Secretary Gilbert Teodoro, tiniyak ng liderato ng Senado ang suporta para sa pondo ng kagawaran. Ang concern ko kasi, yung AFP modernization budget for this year is at 75 billion. Of which 50 billion lang yung nasa program and 25 nasa unprogram. Oras na madagdagan ang pondo ng Defense Department, tiwalang senador na kahit papaano uusad ang pagbili sa mga makabagong kagamitan na matagal lang nasa wishlist ng Defense at Philippine Forces. We cannot match China, no, in terms of military might. Superpower yan, third world lang tayo. But at least, ang target natin is to put up that minimum credible defense posture. Yung respetado man lang na hindi tayo basta binubuli ng ganun lang. Medyo, medyo precarious yung situation, sensitive. So at least, at the soonest possible time. Kaya lang, hindi natin pwede discuss yung iba. Pero nasabi ko na rin iba, para alam ng China, nag-aanda rin tayo. No? Na hindi tayo, we will not allow ourselves to be bullied further. Sa harap ng panibagong harassment ng China, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na muli igigiit ang karapatan ng Pilipinas at pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa nagpapatuloy na ASEAN Summit sa bansang Laos. General principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS, and just as a general thing, we will have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. Sa monitoring ng Armed Forces of the Philippines o AFP, mula September 30 hanggang nito October 6, halos 200 na Chinese vessels pa ang namamalagi sa West Philippine Sea, pati ang ilang Army Navy ships ng China. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Ikinatuwa ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO ang desisyon ng napatalsik na Bamban-Tarlac Mayor Alice Go na hindi na ituloy ang kanyang kandidatura para sa 2025 midterm elections. Ayon kay PAO spokesperson Winston Casio, makabubuti ito para sa kapayapaan ng Pilipinas at mababawasan ang kanilang inaalala. Giit niya, mas nararapat na harapin ni Go ang patong-patong na mga kasong may kaugnayan umano sa pagkakasangkot niya sa iligal na pogo. Kumbaga, hayaan lang namin umusad yung kaso. Harapin niya yung mga kaso. Kami naman, yung effort lang namin, presenta ng maayos sa kaso. Yun lang. Pero as far as we are concerned, we're happy for the fact that she did not file because at least hindi na ulit mabababo yung proseso natin. Mababa ang antas ng kasiyahan ng mga Gen Z at ng mga nagtatrabaho sa labas o sa opisina. Batay yan sa Employee Job Happiness Index 2024 ng JobStreet. Ayon sa survey, mas mataas ang kasiyahan ng mga nagtatrabaho sa work-from-home setup kumpara daw yan sa mga bumabiyahe, lalo na sa mga lungsod at metro na maaaring dulot ng matinding trapiko at stress sa pagko-commute. Samantala, nangunguna naman ang Ateneo de Manila University sa pinakamataas na ranggo sa hanay ng mga universidad sa Pilipinas ayon sa 2024 Times Higher Education Asia University Rankings. Nasa 1,001 hanggang 1,200 na ranggo ang Ateneo na sinundan ng UP, Mindanao State University, De La Salle University, UST at Mapua University. Habang number 1 naman sa buong mundo ang University of Oxford. Muling isinulong ng mga practitioners ng human resource management mula sa iba't ibang industriya ang tamang pamamahala at
pagpapahalaga sa mga manggagawang Pinoy. Sa katatapos ng 14th Philippine HR Congress, binigyan ng bagong skills at training ang mga HR leaders sa bansa para mas makatugon sa mga bagong pangangailangan at sitwasyon ng mga empleyado sa makabagong panahon. Kabilang sa natalakay sa conference ay ang iba't ibang labor issues, paggamit ng teknolohiya tulad ng artificial intelligence at ang pagkakaiba ng mga ugali ng tao depende sa edad o yung tinatawag na generational gap. Paalala ng organizer ng HR Congress, hindi po gagana ang anumang kumpanya kung wala ang mga tao na nagpapatakbo nito. The most important na bagay sa isang kumpanya, sinasabi nila it's the clients. But no, it's the people. Kaya kailangan aalagaan mo yung tao mo. And that's the responsibility of HR. Pag nag-improve ang mga employees na naaalagaan ng HR practitioners, aangat ang Pilipinas. Diba? If you help one individual, they will help other individuals, mas mag-i-improve ang Philippines. That's what we all want. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na magsagawa na ng repatriation para sa mga Pilipinong naipit sa gyera sa Lebanon. Sa gitna ng dinaluhang ASEAN Summit sa Laos, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga opisyal para tiyakin ang ligtas na pagpapauwi ng mga apektadong Pilipino. Minamadali na rin ng embahada sa Beirut ang pagproseso ng kanilang exit clearances. As of October 8, nasa 1,721 na Pinoy na ang nag-request ng repatriation at mahigit 500 na ang nakabalik sa bansa. I asked to speak to all of the concerned agencies para malaman kung paano natin iuwi ang mga Pinoy na naipit ngayon sa Lebanon. There are more than 400 now who would want to be repatriated. So basically, we're just putting the plans together how we will bring them back home as quickly as possible. Nasagip ng Cambodian Police ang 20 Pinay na biktima ng baby trafficking scheme sa ilalim ng surrogacy. Ayon sa Department of Foreign Affairs, isang Philippine agency umano ang naglunsad ng recruitment kung saan pinangakuan sila ng trabaho pero hindi natupad. Dinala ang mga biktima sa Cambodia para sa illegal na in vitro fertilization ng isang infant trafficking syndicate. Ligtas na sa pangangalaga ng mga ospital sa Cambodia ang 13 biktima na kasalukuyang buntis. Samantala, inaayos na ng DFA ang agarang repatriation ng mga natitirang 7. All throughout Southeast Asia, maraming natatraffic. Mga scammers or ngayon surrogates, others. Please, bago kayo pupunta sa ating mga kapitbahay na bansa, no, para magtrabaho, dadaan kayo sa DMW POA, yung official process. Of course, may bayad pa yan, may hassle yan. Pero importante, may protection para sa inyo. Pinabulaanan ni two-time Olympian EJ Obiena ang mga kumakalat sa social media maging sa ilang tabloid tungkol sa umano'y tensyon at away sa pagitan nila ni Paris double gold medalist Carlos Yulo. Sa kanyang social media post nitong Miyerkules, sinabi ni Obiena na maayos ang kanilang samahan ni Yulo mula pa noong nagsimulang magrepresenta ang dalawa para sa bansa sa international competitions. Ani EJ, malaki ang respeto niya kay Yulo bilang isang kampiyon ng Pilipinas at wala siyang plano na makialam sa personal na buhay nito. Gayunpaman, binatikos ni Obiena ang mga clickbait site na gumagawa ng pekeng kwento para lamang raw palakihin ng issue at gumawa ng drama sa pagitan nila. Sabi niya, kilalanin ang mga ganitong taktika dahil ito ay pang-aabuso at hindi uri ng journalism. Sa aming pagbabalik, hindi pa aawat Nations Girl Group na BINI nominado sa isang prestiyosong international award. At bagong labas na official trailer ng Hello, Love Again, bakit trending? Manatiling nakatutok, nanonood kayo ng Balitang A to Z.
na talaga paaawat ang nation's girl group na BINI. Muling nominado ang girl group sa isang prestiyosong international award. Ano kaya yan? At bagong labas na official trailer ng Hello, Love Again. Trending. Bakit kaya? Alamin sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Blooms, put your hats off dahil another milestone na naman ito para sa nation's girl group na BINI. Nominado ang BINI sa Best Asia Act category para sa 2024 MTV Europe Music Awards. Sa Instagram, masayang ibinahagi ng BINI ang balitang ito na talaga namang ikinagalak ng kanilang fans. Makakaharap ng BINI ang mga bigating kasama sa category, gaya ng K-pop girl group na Elite, Indonesian singer-songwriter na si Mahalini, Masdo Band mula sa Malaysia, at ang J-pop group na Sakura Zaka 46. Kamakailan lang ay kinilala rin ng BINI sa 2024 Girl Groups to Watch ng Grammy Awards at ang unang Filipino act na nag-perform sa KCON LA sa US noong July. Way to go, BINI! Walang araw na hindi ko inisip na sana marating na natin yung future na pinangarap nating dalawa. A future with no goodbyes. Samantala, usap-usapan ngayon ang tambalan ni na box office king and queen Alden Richards at Catherine Bernardo sa bagong pelikula nilang Hello, Love Again. Sa inilabas na official trailer ng ABS-CBN at Star Cinema, mapapansin na may pagbabagong nangyayari sa kwento kumpara sa naunang pasilip. Mapapansin din na sa eksena sa airport, nagbago ang pangalan ng karakter ni Catherine nang tawagin ito ng isang foreigner, kung saan sila dapat magkikita ni Ethan o ni Alden sa airport. Ano kaya ang naganap? Sino nga ba ang tinutukoy? Abangan na lang, mapapanood na ang Hello, Love Again sa mga sinihan simula November 13th. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa educator at management author na si Peter Drucker. Sabi niya, ang kahusayan ay ang paggawa ng mas mahusay sa mga bagay na kasalukuyang ginagawa na. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.